nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Hanggang sa susunod na buwan pa mananatiling kalihim ng edukasyon ang nag-resign na si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa rin malinaw ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Kanina, kinumusta ko ang bise at ang kanyang matalinhagang reply sa text, isang Bible verse. Sabi ng ilang source, wala ang bise kanina sa central office ng DepEd sa Pasig kahit sa tanggapan ng OVP sa Mandaluyong. Tikom din si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Ang Pangulo na namahagi ng tulong kanina sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa Surigao del Sur, hindi nagpaunlak ng panayam. Sa pagkalas ng bise sa gabinete ng Pangulo, ano nang magiging papel niya sa gobyerno? Itinuturing pamanding spare tire ang Vice Presidency. Nakasaad sa saligang batas na sakaling mamatay, mabaldado, mapatalsik o magbitiw sa tungkulin ng nakaupong Pangulo, Vice-Presidente ang papalit at magsisilbi sa kanyang nalalabing termino. Bukod dito, wala nang ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ang Vice President. Maaari raw magbago ang mandato ng Vice kung babaguhin din ang saligang batas. Pero kahit ngayon pa lang, ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, pwede pa namang makapagsulong ng mga advokasya si VP Sara ng labas sa gabinete. Paglaban sa communist insurgency, peace and order, nakadepende to kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at lehislatura. Nakita natin noong nakaraang administrasyon, hindi masyadong binibigyan ng resources yung Office of the Vice President under VP Leni Robredo. Kaya kailangan niyang magkaroon ng ibang creative at innovative ways of mobilizing resources. Mas malaya na rin daw ngayon si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais ng administrasyon. Dati ang kritisismo sa kanya, bakit iba yung posisyon mo? Miyembro ka ng gobyerno mismo, bilang miyembro ng gabinete. Wala na yon. Wala pa ring pahayag ang bise, maging sa magiging relasyon nila ng Pangulo sa gitna ng tila umaasim na turingan ng kanilang mga angkan. Sabi nga ng ilang dating opisyal ng Duterte administration, posible umanong maging oposisyon si VP Sara. Pero ayon sa Liberal Party, may dalawang pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo. Maaaring dahil iba sila ng paniniwala at ideolohiya o kaya'y dahil iba sila ng partido. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition, ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. I think there is no ideological affinity between the Liberal Party and Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.